Isang magandang araw po sa ating lahat. Tayo po'y narito para ating pag-usapan ang tungkol po sa isang topic na napapanahon. Ito po ang tungkol sa overcoming depression. Ang ebook pong ito ay sinulat ng inyong lingkod at nais ko pong i-share sa inyo ngayong panahong ito ang tungkol po sa mga nilalaman ng Chapter 1, Ano ang Depression? Understanding the Struggle. So atin pong pag-usapan ang tungkol sa overcoming depression dito po sa atin sa Chapter 1. Sa unang bahagi, makikita po natin ang tungkol sa definition ng depression. Ang depression po ay hindi simpleng lungkot o pagod lamang na katulad ng ating naoobserbahan sa mga taong nakakaranas nito. At kahit po sino ay pwedeng makaranas nito, matanda man, may edad man o teenager, anuman po ang kanyang kalagayan. Ito po ay isang seryosong kondisyon na nakakaapekto sa isip, sa damdamin at sa kilos ng tao na parang ang tingin natin ay talagang hindi normal ang kanyang kalagayan. Ayon po sa psychology, depression ay bunga ng kombinasyon na biological, ibig sabihin sa physical na katawan, psychological sa ating pangkaisipan, and social factors ang nakakaapekto sa atin pong pakikisalamuha para po naman doon sa iba. Sa biological, may kinalaman po ito sa chemical imbalance sa utak. Pwedeng chemical na serotonin or dopamine. Ito po ay nagkukumand ng ating emosyon kung tayo ay dapat maging masaya, excited, o malungkot. So kinakailangan po ang medical attention kung ang pinanggagalingan po ay biological. Psychological, ito po yung mga negative thinking patterns. Trauma, yung mga naranasan nilang masasamang karanasan sa buhay at mga unresolved emotions katulad ng hindi pagpapatawad, sama ng loob o hatred sa kanilang puso. Sa social naman po ay ang isolation, nais nilang mapag-isa, rejection, nire-reject ng maraming tao, o yung tinatawag nilang toxic environment. So ito ho ay bumubuo ng mga factors kung bakit nagkakaroon ang tao ng tinatawag na depression. Ano po ba ang mga sintomas na maaaring makita natin o kahit sa atin mismo ay ating maramdaman? Una, pakiramdam ng kawalan ng halaga. Yung nawawalan ka na ng interes, walang motivation sa dapat gawin sa buhay, at parang ang tingin mo ay basura ka sa harapan ng sino mang tao at walang nag-a-appreciate. Kawalan ng gana o sigla. Lagi pong maaring, sabi nga po, hirap na matulog o sobra sa tulog naman. At pagkawala ng interes sa mga dati mong ginagawa o dating mga gusto nating ginagawa. Pag-iisip na walang saysay ang buhay. Kaya po minsan, dumadako ang depression sa pinakamatinding ginagawa ng tao at ito ay ang pagkuha ng kanyang sariling buhay. Kaya minsan, mababalitaan na lang natin, mukha namang masaya yung tao, laging nakangiti, pero bigla na lang nabalitaan natin na kinuha niya ang sarili niyang buhay. So ano po ang importanteng dapat nating matandaan? Ang depression po ay hindi kasalanan. Ito ay kondisyon na dapat lapatan ng tulong at hindi rin din po dapat ikahiya sapagkat kahit sino pong tao ay makakaranas ng tinatawag na depression. Sa Biblia, maraming mga lingkod ng Diyos ang nakaranas ng matinding kalungkutan. Sa Psalm 42:11, sinabi ni David, "Why are you downcast, O my soul?
Bakit nalulungkot ka o aking kaluluwa? Si Job, nang mawala ang lahat sa kanya dahil sa pag-testing ng Diyos sa kanyang pananampalataya, ay nakaramdam din ng lubhang depression o kalungkutan. Maging si Elijah sa 1 King chapter 19 verse 4, talagang sinabi niya sa Diyos na kung maaari, siya ay mamatay na dahil po sa kanyang nararamdaman na matinding kalungkutan at nararamdaman din niya na parang wala na ring kwenta yung kanyang buhay. So ang ibig sabihin, lahat ng sino mang tao ay pwedeng makaramdam nito, teenager man, bata man, young people, professionals, at kahit may mga married couples, matatanda ay pwede pong makaramdam ng depression. So ano ang life application natin ito? Paano natin ito unang malulunasan? Kung nararanasan mo ito, huwag mong itago. Sabihin mo sa isang tao na mapapagkatiwalaan mo. Kinakailangan po na may mapagsabihan tayo. Second, magpahinga. Kailangan ng pahinga ng ating katawan, ng ating isip. Magdasal o manalangin kahit mahirap at alalahanin na si Jesus mismo ay nakaranas ng matinding kalungkutan doon sa garden ng Gethsemane sa Matthew 26:38 bago po siya ipako doon sa krus. So walang exempted po dito. Acceptance lamang na may depression tayo at kinakailangan meron tayong makausap. Ang key verse natin ay nasa Psalm 34 verse 18. The Lord is close to the brokenhearted and saves those who are crushed in spirit. Ang Panginoon ay malapit sa mga taong bagbag ang puso, nasa gitna ng kalungkutan at pagdurusa, at inililigtas ang mga tao na ang espiritu ay nabagabag. Tandaan po natin, may isang Diyos na nagbibigay sa atin ng kalakasan. So ano ang mga paraan kung paano mo mas mararanasan ang presensya ng Diyos sa gitna ng iyong kalungkutan? Ang salita po ng Diyos ay lunas. Magbasa po tayo ng Biblia. Manalangin tayo sa Diyos. Makipag-usap tayo sa mga mentors natin, advisor natin, mga ministro o pastor natin, at mga taong ating pinagkakatiwalaan. So, sa susunod po ay ating didiskusin ang topic 2, mga tao sa Biblia na nakaranas ng matinding lungkot. Isang paalaala sa bawat isa, dapat ho nating tandaan, ang problemang emosyon, pag-iisip man, ay may solusyon. Walang imposible sa ating Panginoong Diyos. Marami pong salamat at magandang araw sa ating lahat at abangan po ninyo ang sunod na chapter ng discussion na ito. Pagpalain po tayo ng Panginoon.